Purihin ang Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating palatuntunan. Defend the Faith. Ito po si Brother Marcos, si Evangelista. Muli, samahan niyo po ako sa pagpapaliwanag at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko upang sagutin po natin ang mga atake, ang mga aligasyon ng ibang sekta laban sa ating Santa Iglesia. Ngayon po ay ating tatalakayin ang isa sa sakramento, ang sakramento po ng binyag. Ito po ang pangunahing sakramento na tinatanggap ng bawat Kristiyano upang maging ganap na kaanib ng Santa Iglesia. Now, sa ibang pananampalataya po, inaatake nila na bakit ang mga Katoliko, baby pa lang, pinabibinyagan na nila. Ang mga baby, ang mga bata, wala pa namang sapat na kaisipan. Wala pa namang mga kamalayan yan. At tinuturing pa nga ng ibang simbahan, wala namang kasalanan yan. Bakit kaya nga binyagan agad? So para ho maging malinaw sa atin, ay sasagutin po natin iyan ayon sa ating pananampalataya, ayon po sa ating official teaching through the Catechism of the Catholic Church, and according to the Sacred Scripture. Ang mga Protestante po, ginagamit na referensya o batayan upang kondinahin ang Iglesia Katolika sa pagbibinyag ng sanggol, gamit po ang talata sa Marcos chapter 16, verse 16. Sapagkat sa Biblia po, ang ating makikita doon, sinasabi na kinakailangang sumampalataya at bautismuhan. So ito po yung nakasulat sumampalataya at bautismuhan. So ang kanilang argumento, paanong sasampalataya ang isang bata? Paanong sasampalataya ang isang sanggol? Wala pang alam yan So, ito daw po ay contradicted sa nakasulat sa Biblia. Kasi nga naman, maliwanag sa Marcos 16:16, sumampalataya, meaning to say, maniwala. Paano mo mapapaniwala ang sanggol? Wala ngang kamalayan. So, yun po yung argumento. Para ho mas maintindihan natin, mga mahal kong kapatid, ibigay po natin ang dalawang mukha ng Sacred Scripture patungkol po sa kanyang turo sa sakramento ng binyag. Kung gagamitin nga naman ang Marcos 16:16, maaaring magkaroon ng maliwanag na punto ang atake ng mga Protestante. Sumampalataya, bautismuhan. Now, sa atin, bakit binibinyagan ang mga sanggol sa Santa Iglesia? Sapagkat naniniwala po tayo na kinakailangang ang bata ay maagang tumanggap ng grasya ng Diyos. Kung atin pong pagbabatayan ang ating Catechism of the Catholic Church, maliwanag po sa kanyang compendium, akin pong babasahin para mas maintindihan po natin kung bakit binibinyagan ang mga sanggol. Ganito po ang sabi sa number 258. Binibinyagan nga ng simbahan pati mga bata o mga sanggol dahil sila'y itinuturing na isinilang na may bahid ng kasalanang mana o original sin. Kinakailangan silang matulungan upang makalag sa tanikala ng kapangyarihan ng masama at akayin sila tungo sa kalayaan na nararapat para sa mga anak ng Diyos. Alam po ninyo, sa ating pananampalataya sa Iglesia Katolika, meron tayong tinatanggap ang bawat tao tumatanggap ng kasalanang mana o original sin. Ngayon, ang tanong ng ibang sekta, bakit pwede bang manahin ang kasalanan? Opo, sapagkat kung atin pong babasahin sa banal na kasulatan, atin pong mababasa na ang kasalanang mana ay maaaring manahin, ang kasalanan ng mga magulang ay maaaring manahin. Ito po'y mababasa sa Aklat ng Roma, chapter 5, verse 12 at 17. Sabi po, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos
ay maghahari sa buhay. So may kasalanan pong nangyari sa pamamagitan ni Adan. Pumasok po sa bawat tao ang kamatayan, ang kasalanan. Nasan po yung puntong minamana ng tao ang kasalanan ng ating mga magulang? Katulad po ng kasalanan ni Adan. Kung atin pong titingnan ang aklat ng Jeremiah chapter 32, verse 18, ay ganito po ang ating mababasa. Nagpamalas ng kagandahang loob sa libo-libo, ngunit pinaparusahan mo ang mga anak dahil sa mga kasalanan ng mga magulang. Pinaparusahan mo ang mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang. At sa isang bahagi pa po sa aklat ng Bilang chapter 14 verse 18, ang sabi po ng Biblia, si Yahweh ay hindi madaling magalit, mahabagin at handang magpatawad. Subalit hindi niya ipinagwawalang bahala ang kasamaan, sapagkat ang kasalanan ng mga magulang ay kanyang sisingilin hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin lahi. Maliwanag po ang sinabi ng dalawang bahagi ng banal na kasulatan. Ang kasalanan ng magulang, ang kasalanan ay maaaring manahin ng salin lahi, maaaring manahin ng mga anak. Kaya nga po sa pamamagitan ng sakramento ng binyag sa Santa Iglesia Katolika ay binibigyan po ng grasya ang mga sanggol pa lang upang mapatawad sa kasalanang mana. Ikalawa, ang bunga po ng sakramento ng binyag ay punong-puno ng grasya. Tayo'y nagiging anak ng Diyos. Kaya sa Iglesia Katolika, gusto natin baby pa lang ay maghari na sa Kanya ang Diyos, sapagat sinabi nga ng ating Panginoong Jesucristo sa Juan chapter 3, unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Paano pong maghahari ang kaharian ng Diyos sa isang tao? Ang sabi ng Panginoon sa same chapter, John chapter 3, kinakailangan siya ipanganak sa tubig. Sa makatuwid, bakit binibinyagan ng mga sanggol? Number 1, upang sila ay makawala sa tanikala ng kasalanang mana. Pangalawa, upang sila'y mapagharian ng Diyos. Ito po ang pinaka-importante sa ating lahat, na ang bawat tao ay pagharian ng Diyos. At mangyayari ito hanggat ikaw ay mabinyagan o ikaw ay makatanggap ng sakramento ng bautismo. Isang halimbawa po, naniniwala ang ibang sekta, ang mga protestante, hindi kailangan binyagan ng sanggol. Papaano po kung mayroong mga insidenteng mangyari sa isang bata na habang tumatakbo ang panahon, habang siya ay nagkakaisip, bawian ng buhay. So sa estado niya na hindi pa siya tumatanggap ng sakramento ng binyag, hindi po siya pinaghaharian ng Diyos. Sa isang personal ko pong karanasan, meron po akong anak, isang batang babae, ang pangalan po ay Maria Kiona Francesca. Siya po'y 6 na taong gulang. Subalit sa edad niyang 6, siya po ay binawian ng buhay noong February 6, 2022 dahil po sa isang bukol sa kanyang atay. What if hindi ko siya pinabinyagan? Sa makatuwid yung panahon na ito ng kanyang estado, hindi po siya paghaharian ng Diyos kung hindi siya bininyagan. Ngunit dahil ilang buwan pa lamang makatapos siyang isilang, siya po'y pinabinyagan namin. Sa makatuwid, ang batang ito, ang aking anak na si Maria Kiona Francesca, sa murang edad, sigurado po kami na tinanggap niya ang paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Now, sagutin natin yung punto ng mga protestante. Mark chapter 16 verse 16. Ang sabi nila, sumampalataya, bautismuhan. Doon lang po sila nagtatapos. But don't forget, dalawa ang mukha ng bautismo. Kung ating titingnan ang Matthew chapter 28 verse 19 to 20, maliwanag po ang instruction ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, humayo kayo, gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Kung atin pong babalangkasin yung dalawang bahagi ng Biblia, Marcos 16:16,
Matthew 28:19-20, parang nagbabanggaan. Sapagkat ang sabi doon sa Marcos 16, sumampalataya, bautismuhan. Meaning to say, aralan mo muna, saka mo siya bibinyagan. Pero po sa Mateo 28, mismong ang Panginoong Yesus ang nagsalita, bautismuhan at turuan. Paano po iyon? Magkakaroon po ng kontrahan ang dalawang talata. Pero ang totoo, hindi po. Ang nagkakaroon lang po ng pagkakamali, yung umiintindi at yung nagtuturo. Sapagkat parehong mukha iyan na kailangan. Ano yung Marcos 16:16? Sumampalataya, bautismuhan. Ito po'y intended sa adult baptism. Katulad po ng aking karanasan, yung aking partner dati sa aking programa sa Radyo Veritas, si Tatang Larry Malyari, siya po ay mula sa isang sekta ng protestante. Lumaki po siya doon siya pinanganak. At kalaunan po, nung magkakilala kami, na-convert po siya sa pananampalatayang Katolika. So, nung makilala niya ang pananampalatayang Katolika, inaralan siya, saka siya bininyagan. Ito po yung Marcos 16:16. Sumampalataya, aralan, at bautismuhan. Ang tawag po dyan, adult baptism. Pero po, kung kinakailangan binyagan at makaraan ay turuan, ito po naman ay ang tinatawag nating infant baptism o bata pa lamang, binautismuhan na upang pagharian ng Diyos at kalaunan habang lumalaki ay tinuturuan sa mga aral at salita ng Diyos. Kaya wala hong problema, walang kontra. Regardless of your age, regardless of the gender, regardless of the race, ang sabi po ng Panginoong Yesus gawin niyong alagad ko ang lahat. Included po dyan ang sanggol. Now, ano ang patunay? Na ang bata, ang sanggol ay pwedeng bautismuhan sapagkat meron pong tinuro ang Apostol Pedro nung siya po ay mangaral. Sabi po sa bahagi ng Gawa chapter 2 verse 38-39. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakalob sa inyo ang Espiritu Santo sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Very clear po ang sinabi ng pamamahayag ni Apostol Pedro sa Gawa chapter 2. Ang pangako, ang pagliligtas ay para sa inyo na mga may isip at para sa inyong mga anak. Ano ang pangako ng Diyos? Hindi po nakabatay sa edad. Hindi po nakabatay sa kasarian. Ang pangako ng Diyos ng pagliligtas ay nakaukol para sa lahat. Ang tanong, ang sanggol ba, bata, anak ninyo? Pag sinabi niyo hindi niyo anak ang sanggol, malaking problema. Nasa inyo na problema, hindi po sa aral. Kaya tayo po'y manindigan. Sa Catholic Church, meron po tayong adult baptism according to Catechism of the Catholic Church number 1247. Ito po ay bahagi doon sa kwento tungkol po sa isang pinuno ng bansa na nag-aral muna bago binautismuhan sa Gawa chapter 8. At ang ikalawa, yung infant baptism na nakalagay po sa ating binasa sa Gawa chapter 2 kung saan ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak. At higit sa lahat, tandaan po natin ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 19:14, hayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata. Kaya ho, sa ating pananampalataya, ang mga sanggol, ang mga bata, agad nating nilalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Muli, samahan niyo po ako sa susunod nating mga programa dito po sa Emmanuel TV Network. Tandaan po natin, ang Diyos ay sumasa atin. Emmanuel. Salamat po.